So tila nabuhayan nga po ng loob mga idol ang Team Casimero matapos sabihin ng kanyang promoter na si Kamida na malaki ang tsansa na makansela ang boxing event sa June 6, kung saan kasama dito si Kenneth Lover at Casimero sa event. Bagamat kinulanta nga po mga boss ng report ang social media na ngayon sumali na sa transaksyon ng Abima TV na ipalabas ang laban nila si June 6. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, isa po ang Abima na merong pinakamalaking platform sa Japan sa boxing sports. Meron silang sapat na kapangyarihan mga idol para maging host sa laban ni Casimero at Nery sa Japan. Sa katunayan nito mga boss, naglabas pa nga ng pahayag si Jason Casimero na pagkatapos daw nila putulin ang sungay ni Luis Nery sa bakbakan, pwede daw nila mga idol isunod si Junto Nakatani para sa next fight nila sa December. So ibig sabihin nito mga boss, hindi na babahala ang Team Casimero na makansela ang laban nila kay Luis Nery, at sa halip mga idol, pinaplano pa ng kampo ni Casimero ang next plan nila matapos nila walisin si Luis Nery. Ito ang tingusan ng fighter na minsan na nagpahirap kay Inoue sa bakbakan, walang iba kundi si Junto Nakatani. Samantala dahil viral nga po mga boss ang laban ni Casimero na malalagay sa alanganin kontra kay Luis Nery, marami naman po ng mga Pinoy boxing fans ang sinisisi dito si Casimero kung bakit nagkaganito ang kanyang sitwasyon sa karera nito sa boxing sports. Kung hindi lang daw sana mga idol kumala si Alas sa pangangalaga ni Manny Pacquiao, hindi daw si Casimero ang naghanap ng malalaking laban. MP Promotion na daw ang bahala kay Casimero para makalaban ito sa mga bigati na pangalan. At meron pa nga nagsabi mga boss na simula daw nung kumala si Casimero sa promotion ni Manny Pacquiao, hindi na daw ito napalaban sa title fight. Malayo daw ito ng MP Promotion pa si Casimero na halos lahat ng laban nito title fight. Well, sa totoo lang mga boss, iba talagang impact ni Manny Pacquiao kay Casimero. Baka kung hindi ito umalis mga idol sa poder ni Pacman, isang trilogy fight na ang laban sana nito kay Inoue. Pero gayon pa man mga boss, dapat pa rin natin respeto ang desisyon ni Casimero dahil meron naman ito sarili pag-iisip mga boss. Labas na tayo dito mga idol, kailangan niya tanggapin kung ano man ang hindi magandang mangyari sa mga laban nito. So halos isang linggo na nga po mga idol bago kinilala si Naoya Inoue bilang bagong number 1 pound per pound boxer sa boxing sports ngayon, at sinipa nito sa pwesto si Alexander Usyk, kung saan hanggang sa ngayon mga boss, marami pa rin ang mga boxing fans at mga kilalang personalidad sa boxing sports ang ayaw talaga kilalanin si Inoue bilang number 1 pound per pound boxer. Una na nga dito si Devin Haney, napikon talaga ito dahil si Inoue ang number 1 at hindi si Usyk. Ngayon mga boss, si Shakur Stevenson naman, na-impress daw ito sa galawan ni Inoue, pero hindi daw ibig sabihin nito mga boss na siya na ang number 1 sa pound per pound. Well, sa totoo lang mga idol, depende na lang talaga sa bawat isa kung ano ang tingin nila sa sitwasyon. Kung meron ka favoritism, malamang doon ka kakampi, at kung meron ka inggit sa isang boxer, malamang doon ka kukontra. Pero para sa atin mga boss, pareho deserve talaga ni Usyk at Inoue ang number 1. Hindi mo naman ma-deny mga boss na hindi dapat si Usyk ang maging number 1 sa pound per pound. Isa itong cruiserweight undisputed champion, umakyat ito ng heavyweight at inubos lahat na malalakas na kalaban at naging undisputed champion din sa dibisyon. Mas malupit ito mga idol dahil alam natin na delikado talaga ang dibisyon ng heavyweight. Malamang nagkatalo na lang talaga sa activity fight si Inoue at Usyk. Mas aktibo kasi si Inoue at nakalaban ito ang kapwa niya pound per pound boxer, kaya binigay sa kanya number 1 sa pound per pound. Pero kung makabalik naman si Usyk at makatala ito ng panalo, malamang papalayasin din ito si Inoue bilang pound per pound king.